dito sa susunod. Ito yung kay Mima Alicia. Hmm. Ano, nasaan ba yun? Ito, nakalagay dito sa GMA. Kuha ng CCTV. Nakalagay dito sa GMA, case solved na daw. Ano? Yun nga eh. Yung kay Mima Alicia. Pakinggan natin at mag-reaction tayo. Inilabas ng pulisya ang ilang pangkuha ng CCTV sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia. Ito din yata yung pinakita mo sa akin na ipinlay natin na video, no? Oh, pero ito, Boss Mark, may ano dito eh. Yung kumain pa yung mga ano, dito Oo. pa makikita yun. Bago yata yun eh. Sige, play natin. 8 milyong pisong utang at hindi politika ang tinututukang motibo batay sa investigasyon. Bakit yung may ibang mga news na nakikita ko, parang ang balita nila is si Mima Alicia yung may 8 milyon. Parang ang pinapalabas nila, si Mima Alicia yung may 8 milyong utang doon sa mga suspect. Ayun nga, Boss Mark, ang nakakalungkot kasi dapat yung ganitong bagay, inelaborate nilang maigi. 'Di ba? Kasi isipin mo naman, kung si Mima ang may utang ng 8 milyon, tapos magbabayad pa yung nautangan ng 250, tapos may middleman pa. Eh, may middleman, may bayad yun eh. Hindi naman libre yun. O, halimbawa ako middleman, pre, may bago kayong papatayin ngayon. O, libre lang yun. Kukontakin sila. Di ba? Sama ka sa ano nun eh, sama sa kaso nun eh. Oo, tsaka ano, ibig sabihin, 250? Tapos, nautang pang 8 million? Oh. Ito yata ang tama dyan eh. Si Mima may mga utang. Doon sa mga, ayan, kagaya mga kaibigan natin, kay Boss Mike Cervera, nagkaroon siya ng utang. Hindi, Boss Mark, paliwanag mo yung lumapit sa iyo si Mima. Magsalita ka rin. Hindi Sabi kasi, mo. yung sa akin, si Mima, lumapit din. Oh. Nagulat na lang ako, kasi meron, di ba, tatlo kami ni Takeru Miyamoto, TMT, no, MTM, Mima Alicia, Takeru, tsaka Mark Ramos. Siguro may 2 o 3 buwan hindi kami nakakapag-usap kasi naging busy sa isa't isa. Tapos biglang rumekta ng message sa akin si Mima na nagtatanong siya na, uy, meron ka bang ganito? Ganyan. Kailangan ko sa negosyo ko. Sabay, send na siya. Yung mga motor nga, may mga motor na sinesend na mga picture. Kinapust lang kasi ako, sabi. Kasi parang 1.8 million na yung nailabas ko. Kailangan ko pa ng 300,000. Eh ako naman, wala naman. Alam mo naman, hindi naman ako ganun kalaki. Wala naman akong ganun kalaki na pera. Siguro, kung 500 pesos uutangin sa akin, mapapautang. Mabilis. Oo, pero yung 300,000, hindi naman ako kagaya ni Boss Mike Cervera. Na madaming pera, di ba? So sa madaling salita, sabi ko, wala akong maano eh. Ito pa yung sinabi niya sa akin na, ano yung requirements mo? No? Para mapahiram mo ako. Tapos, meron nga na tutubo pa din yung pera ko eh. Tutubo pa din eh. Pero sabi ko wala talaga. Kasi that time, kakabayad ko lang doon sa Tesla. Na ano. Kaya sabi ko wala talaga ako maipapahiram. So, ang naiintindihan ko dito, kung meron mang utang si Mima Alicia, sabihin na nating 8 milyon, hindi doon sa mga suspect. Yan. Doon sa mga kaibigan na nahiram. Kaya Boss Mark, kaya pinagsalita kita eh. Kasi isa ka sa mga nilapitan ni Mima para sa kanyang investment, di ba? O. Kumbaga, kung may utang man, doon sa mga kagaya ko na nilapitan niya para ipautang doon sa mga suspect. Di ba? Oo. Oh, yun ang malinaw. Na ngayon, sinasakyan ng mga DDS na pinapakalat nila si Mima. Actually, may utang talaga si Mima doon sa mga kaibigan. Para ipautang doon sa suspect. Pero hindi yung, kaya pinatay siya kasi may utang siya doon sa mga suspect. Mali eh, di ba? Kasi tayo mismo na mga kaibigan, alam natin eh. Dahil tayo ang nakaka-encounter kay Mima araw-araw at na-encounter sa paghiram. So, lumalabas nga, si Boss Mark, nilapitan po kasi nga may motor na kunyari, yung front eh, ng scam eh. Kunyari, yun eh. Oh,
Tapos pag nagpahiram si Mima, ibibigay niya kagad doon sa mga mastermind at papangakuan si Mima na mababalik yan kaagad-agad with 12%. Di ba? Ganon din sabi sa'yo, di ba? May tubo. Oh. May tubo, sandali, babalik. Babalik ako. Oh, Pero, yan po. ano na yung ano? Ano na balita doon sa boyfriend? Yun, ay pa rin makipag-coordinate. Ayun nga po ang inaalam nga ng ating ang pamilya po ni Mima na makipag-coordinate po sana ang boyfriend. Ayan po ang inaalam ngayon, Boss Mark, itong pamilya. At hindi pa nga daw tapos to, sabi ng pamilya, at sila ay makiki-cooperate pa rin sa kapulisan para sa kayuhuli ng iba pang kasangkot dito. Yan po ang katotohanan, mga kababayan. Ayan, Boss Mark, nabasa mo? O, yan. Ito. O, yan, no? Sumalangit nawa ang kaluluwa ni Mima. O, yan, no? Kitang-kita, oh. Ayan. 1.8, oh. Sabi dito, cash, sabi ko, ayan, binayaran ko kasi ng cash yung kotse. 1.8 million na yung nahulog ko, kulang pa ako ng 200 to 300,000. Sabi ko, as may pinakita siyang motor, sabi ko, dami niyan ah. Sabi niya dito, ayan oh. Ayan oh. Tubo ko, hindi, eto, pinapakita ko na yung yung... Oh, ayan, basahin ko. Oo, 3 weeks mabibenta agad yan. Tubo ko nasa 300 to 400K. Mabilis lang pera sa buy and sell. O, kita mo? Ngayon, Okay. paano ngayon sasabihin na si Mima may utang doon sa mga tumira sa kanya, di ba? May negosyo talaga. Yung negosyo na yung Boss Mark, front lang yon. Kumbaga, front na ng biktima si Mima doon, front yon. O, ito, kuha tayo ng motor. Hindi lang doon sa motor pinupondo ang pera. Marami pa. Kasi sindikato nga daw eh. O, di ba? So, yung motor, pang front nila na if ever second hand, then hindi lang doon, hindi lang malaki. Oh. Oo. So i-play ko to. Nakatutok si June Veneracion. Ito yun. Walong Parang kwitis yung tunog eh, no? Pew, pew, pew. putok ng baril ang bumasag sa tahimika ng isang subdivision sa Caloocan City pasado alas 3 ng madaling araw noong July 17. Pag-alis ng dalawang gunman, naiwang patay sa labas ng kanilang bahay ang pro-administration vlogger na si Mima Alicia. Sugatan naman Inabutan pa pala ng araw doon sa na naka-handusay doon. Oo, kasi Boss Mark, ang sabi sa amin ng investigador, inabutan siya ng umaga kasi nga ayaw ipagalaw nung may-ari ng bahay kasi crime scene. Totoo. Oo. Mabagal yung responde rin. Nakahiga siya doon ng umaga na talaga. Oo, inabutan talaga ng umaga. ang kanyang live-in partner. Sa backtracking ng mga CCTV video ay nakilala ng mga pulis ang dalawang suspect na nakuha ng pumarada sa isang lugawan 1:43 AM noong July 17. 1:43 AM ng July 17. Kumbaga, eto pa lang. Kumain muna. Preparation. Putik na, Preparation pa eh. may gana pang kumain, ano? Ayun nga eh, sabi nga sanay na sanay, expert. So, kumbaga, bago ka umabot dyan sa sitwasyon na ganyan, kain muna tayo. Kasi Oo. madami ka nang nagawang ganyan. Yes. Kasi pag nakaano ka ng tao, putik, hindi ka na, ikaw nga lang, Boss Mark eh. Sabihin ko, papatayin kita, hindi ka na mapapakali, hindi ka na makakain eh. Oo. Sila gagawa ng krimen. Isipin mo, Kain muna itutumba nila. Kain muna tayo bago tayo pumatay. Wow! Di ba? 1:47 AM ng Parang drive-thru lang eh. Kaya nga, kumbaga, ilang beses mong mararanasan. Siguro, sa una, may shock yan. Putik na yan. Unang pagpatay, no? Tapos yung mga sumunod, wala na, normal na. Yung kay Mima, kumain na lang muna bago mahagip ng CCTV ang mukha nila habang umu-order ng pagkain. 2:28 AM, pinapatungan na nila ng ibang kulay na damit ang kanilang mga suot. Nagpe-prepare na talaga, Professional nga, di ba? Professional. Pagtaas kumain, then preparation, magsasot na ng costume para magpe-perform eh. Oo. 3:11 AM naman nang puntahan nila ang bahay ni na Mima Alicia. Naglakad pagkatapos ay namaril. Ayun na.
Isang bala sa ulo ang pumatay sa vlogger habang sugatan ng kanyang kinakasama. July 23, naaresto ang dalawang sospek sa Mabalacat, Pampanga. Kinabukasan, sumuko naman ang middleman na pumontrata umano sa kanila. Siya Yung middleman, nakita niyo na, Hindi nakita. pa, hindi pa. Yung middleman, di ba, kumantrata, ibig sabihin, may ano talaga, may malaking binayad dyan. So, kung 250 sa riding and tandem, meron din dyan sa middleman, magkano yun, di ba? Kumbaga, 8 milyon yung nakuha sa pangangalap ni Mima. Ano ba naman yung kalahating milyon na ipuhunan natin para tapos Oo. problema natin? Oo. Hindi nagja-jive eh. Oo. yung nagbibigay ng nakikipag-communicate. Sabi ni Bebot Martinez, maliit masyado ang video, liitan nyo muna. Hindi po namin malakihan to kasi nga medyo sensitibo po at talaga si YouTube ayaw din po ng video na yun. Ayaw po, mabablock yung live natin. Magbablock niya, makaka-copyright pa tayo sobra-sobra niyan. Oo, totoo. Ng information at nagpadala ng pera. Yung initial, I think, ay 250. Lumabas din sa 250 Mm. yung pinayad dun sa dalawa. Tag 250 ba o is 250 is tag 250 or 250 silang dalawa na? Package deal na yan, package deal. Putik na yan, ano? Mm. Ito, Boss Mark, 8 milyon may utang kay Mastermind, tapos magbabayad pa ng 250. Maglulustay ka pa ng pera, tapos Oo. magbabayad ka pa kay middleman. Hindi nagja-jive eh. Hindi nagja-jive. Sana inelaborate. So, kung ako yon, baka manalangin pa ako wag sana mamatay si Mima Alicia para Diba? magawa ng paraan yung mga inutang sa akin, di ba? Oo, total vlogger naman yan. Oo. Vlogger naman yan. O sige, ganito. Total vlogger ka naman. Ang kinikita mo kagaya ni Nyolo, kalahating milyon kada buwan. Wow! Wow! Sana all. Hindi, sabi ng mga subscriber natin, dinaanan daw nila yung social social blade mo eh. Kalahating milyon daw kinikita mo eh. Nako, kay maniwala kayo sa Gillette Blade. Mas matalas yun. Aray ko. Kay maniwala na. Pero alisin ko na to. Grabe, ganun lang yung buhay ng tao ngayon, Oo. kababayan. Pero ako hiling ko pa din dalangin ko pa din na magawaan ng mabigyan ng hustisya si Mima Alicia. Oo, kasi Boss Mark, kasi eto po mga babayan, huwag nyo na tignan si Mima as vlogger, tignan po natin siya as tao. Tao po ay hindi basta-basta pinapaslang ng ganyan. May pamilya po yan, may magulang, at may anak po yan. Hindi po natin, kung nasanay kayo natutuwa kayo sa pagkamatay ng isang tao nung dating administrasyon, magkaroon po tayo sana ngayon ng moralidad. Huwag nyo ibaba yung moral compass nyo na natutuwa kayo pag namatay. Huwag nyo tignan na lang si Mima as vlogger, tignan nyo po as isang ina na nawalan po ng chance na palakayin ng kanyang anak. Ang isang anak na nawalan ng chance na bigyan ng magandang buhay ang kanyang ina, doon po kayo kilabutan sa ginagawa nyo. And dapat po hindi po natin konsintihin yan. Sa kanila may namatay din vlogger eh. Hindi, pero wala akong nakita na vlogger or wala akong nakita na supporter dito sa government side na kumbaga binanatan pa yung nawalang vlogger na yun. Oo, kasi marunong tayong mag-isip eh. May utak tayo. Sila kasi, ang utak nila lugay, malapot. Kaya walang sustansyang dadaloy. Tayo pag naisip, kaya nga Boss Mark, ganito eh. Utusan tayo ng nanay mo. Oy, aalis tayo mamayang gabi. Saan tayo pupunta, mama? Makikilamay tayo, makipagdalamhati tayo sa kapitbahay nating masungit. Di ba? Respeto, kahit sino yan. Oo. Mga DDS, tinatawanan yung namatayan. Tapos kung kailan namatay si Mima, doon yung babanatan. Kaduwagan yan, di ba? Kasi siguro, nung mga panahon na nabubuhay, hindi nila kaya. Iba si Mima eh. Mabigat bumara yun eh, di ba? Hindi nila kaya sa grupo natin. Hindi nila kaya eh. Hindi nila kaya tabagin kasi facts yung binibigay natin dito. Di ba? Sila binibigay nila fact.
Iba yun. Anyway, magpaalam ko na. Ayan, maraming salamat po dito sa mag-subscribe, mag-like, and mag-share po kayo dito sa channel ng ating Bossing Mark Ramos. Pasensya na po sa mga kanina, problema. Ha? Magpapakabit na ako ng Starlink. Kaya gusto ko yung space rocket, matupad na yan para hindi ako nawawala ng signal. Galing ako doon. Nakita ko yung mga rockets nila. Oh, Oo. baka sa patulong ni Pangulong Bongbong Marcos, magkakaroon na tayo ng dito, ng Starlink, no? No? For sure yan. For sure yan. Kasi, Anong title natin? Starlink yan dito, Megastar. Aray ko. anyway, magpapaalam na ho kami mga kababayan, no? Maraming salamat at mamayang gabi po, naka-live kami. Ganap na alas 7 ng gabi po, mga bossing. Alas 7 tayo? Alas 7. Wait, tigil lang kita. Wait lang ako. Ayan, okay. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat. Bye-bye.